So, pag-uusapan po natin ngayon itong walang tigil na paninira ng Vice Presidente sa ating gobyerno. Walang tigil na paninira, no? Ito pong ginagawa ni Sara Duterte sa ating Pangulo at sa gobyerno. Nagpapatunay lang ito, mga kaibigan, na itong ganitong klaseng politiko ay talagang hindi natin dapat na iboto or pagbigyan man lang ng pagkakataon na manalo sa darating na eleksyon. So, pag-usapan natin, mga kaibigan, no, yung kandidato ni VP Sara ng mga Duterte. Tinatawag po nila ang kanilang kandidato na Duterte, no? Take note, Duterte. Yan po ang tawag nila sa kanilang mga senatorial candidate. Duterte. Ano pong ibig sabihin yan? From the word itself, Duterte, tapos sila po ay 10, kaya naging 10. Duterte. Pinapakita lang dito, mga kaibigan, na ang mga senatorial bet na ito, itong mga senatorial na ito, na tumatakbo under the picket of Duterte, of PDP Laban, ay hindi po para sa bayan. Sila po ay para sa mga Duterte. Sila po, ang tawag po sa kanila, Duterte. So sila po ay para sa mga Duterte, para kay Sara Duterte, para siya ay hindi ma-impeach, at para naman kay Digong, para matuloy yung kanilang gusto na si Digong po ay makabalik pa ng Pilipinas. Duterte. Iboto daw ang Duterte. Yan ang kanilang sinasabi, mga DDS. Para isulong yung self-interest ng pamilyang Duterte. Para isulong ang self-interest ng Vice Presidente para hindi siya ma-impeach or makonvict sa darating na trial. Yan po, mga kaibigan, ang katotohanan yan. Kaya po, ang pangalan po ng kanilang picket ay Duterte. Dahil pag nanalo po sila, sila po ay magsisilbi sa mga Duterte, hindi sa taong bayan. So itong Duterte na ito, pag tinanong mo, karamihan sa kanila walang plataforma. Katulad na lang ni Willie Revillame na tinanong po ni Gretchen Ho, pero wala pong nakuha si Gretchen Ho na plataforma. Instead, ang ginawa po ni Willie ay ibinigay po ang question sa nagtatanong sa kanya. At ang sabi po niya, nung siya daw ay hindi pa senador, kaunti lang daw ang natutulungan niya at nabibigyan niya ng jacket. Kaya pag naging senador daw siya ng Pilipinas, mas marami daw siyang matutulungan. Pero nabigla na lang at nagulat na lang siya nang sabihin sa kanya ni Gretchen Ho na hindi naman pagtulong ng pamimigay ng jacket ang gagawin mo pag ikaw ay nahalal. Ang gagawin mo, ang trabaho mo bilang isang legislator ay tagagawa ng batas. Bigla siyang nagulat, no? Parang kitang-kita natin sa kanyang itsura na parang, uy, ganun pala yun, no? So wala po siyang kaalam-alam kung ano po ang trabaho ng isang senador ng Pilipinas. At sabi ko nga, mga kababayan, ang pagpili ng iboboto natin sa bawat eleksyon ay nakasalalay dito ang ating future at ang future ng ating mga anak at ng ating mga apo. Kaya sa darating po na halalan, mga kaibigan, atin pong ayusin yung pagboto natin. Huwag po tayong bumoto ayon sa emosyon dahil lang sa ikaw ay naaawa kay Digong. Huwag po tayong bumoto dahil lang sa paninira ni VP Sara kay PBBM at sa Marcos admin. Huwag po tayong bumoto dahil po sa emosyon. Bumoto po tayo gamit ang utak, tingnan ang track record, tingnan ang educational background, tingnan ang pamilya. Ano bang klase ng pamilya mayroon yaang senatorial bet na yan? Yan ba ay may asawa, may number 1, may number 2, number 3, number 4, at iba-ibang mga babae? Pagkatapos, may anak sa urig, may anak sa number 1, may anak sa number 2,
pagkatapos hindi nagsusustento. So mga kaibigan, ayusin po natin ang ating pagpili. Tandaan ang sinasabi po sa Biblia. Kung pipili ka ng leader mo, kailangan iisang asawa, may mabuting puso, may leadership, at huwag yung maraming bisyo. Yan po ang pagpili ng leader. Mga kaibigan, importante po ito. Dahil ito po ay para sa ating bayan at para po sa ating mga anak. So mga kaibigan, eto bobo na lang siguro or bugok ang tao na magsasabi na iboboto niya ang Duterte at hindi niya iboboto or bibigyan niya ng 0 na boto si Secretary Benhur Abalos. Unang-una mga kaibigan, si Secretary Benhur Abalos na number 1 sa balota. Pag sinabi mong hindi mo siya iboboto, pero iboboto mo si Willie, hindi mo iboboto si Benhur Abalos, pero iboboto mo si Kibuloy, hindi mo iboboto si Abalos, pero iboboto mo talaga si Bato. Mga kaibigan, alam mo ba na si Benhur Abalos ay napakalawak ng kanyang experience sa politika. Naging city councilor, naging mayor 2 beses, 2 termino siya sa pagka-mayor sa Mandaluyong. At habang siya ay mayor ng Mandaluyong, ang Mandaluyong City ay naging multi-awarded city. At siya rin ay naging multi-awarded mayor. Hindi lang local, kundi nagkaroon pa siya ng mga awards internationally sa United Nations. Nanalo po ang Mandaluyong, nanalo po ang mayor, si Attorney Benhur Abalos. No? Sa pagiging, kumbaga, yung programa na kanilang ginawa sa Mandaluyong, nakarating yan, no? Isinali nila sa United Nations, sa dami ng mga nag-participate na mga iba-ibang mga bansa. Nanalo po ang programa ni Attorney Benhur Abalos. Pagkatapos siya po mga kaibigan ay naging congressman sa Lone District of Marikina, of Mandaluyong, no? Naging congressman po si Abalos sa Lone District of Marikina. Marikina naman, nasa isip ko si Coco Pimentel. Mandaluyong po, Mandaluyong, no? So, dalawa kasi mga kaibigan yung aking ini-endorse, no? Si Coco Pimentel sa Marikina City at pareho pa kasi letter M, no? Marikina, tapos Mandaluyong. Tapos si Attorney Benhur Abalos naman for senator, no? Senator naman siya, taga Mandaluyong City, no? So mga kaibigan, naging mayor siya doon, multi-awarded mayor, naging kongresista, at siya ay naging MMDA chairman, no? Saglit. Well, saglit guys, iinom lang ako ng aking maatake yung aking maatake yung aking allergy, no? Inom lang ako ng gamot ko. Pag umaatake yung allergy ko guys, ang kati ng lalamunan ko. Pag kumati yung lalamunan, siguro kayo kumakati rin lalamunan nyo, hindi nyo pwedeng hindi iubo. Kailangan talaga iubo. No? Kasi pag nangangati siya. Tapos, yung nose ko, ayan, magra-run yung nose, tapos yung aking mata, magluluha. Ganun po, no? Pag inaatake po ako ng aking allergy, no? So, ayan. Inom ako ng gamot. Mahirap may allergy, guys, no? Mahirap may allergy kasi pag sensitive yung ilong mo, pag sensitive, no? Konting lang, atakihin ka na ng allergy, no? So, ayan, uminom na ako. Sana mawala na yung pangangati ng aking throat. Yan. So, tuloy natin guys, no? Tama ka dyan, 12-8, straight alyansa. Correct po, straight alyansa tayo, no?
At, so, tuloy po natin So, wala pong ginawa itong si VP Sara Duterte, kundi puro paninirang puri, no? Paninirang puri, walang iba. Okay, tama po kayo. Pipili talaga. Salamat po sa pagpapaalala. Abalos po talaga kami. Yan po, abalos po tayo, no? Yan, salamat po sa mga nanonood ngayon, no? So, din mga kaibigan, etong si VP Sara, bawat buka ng kanyang bibig ay puro paninira ang kanyang sinasabi sa ating Pangulo. So ngayon mga kaibigan, may papakita po tayo ng video, no, na kokomentuhan po natin tong video na to. Pakita natin, puro paninira. Wala tayong makita sa kanya na mabuting bagay, na wala tayong marinig sa kanya na mabuti na sinasabi, kundi puro lang paninirang puri, no? At saka pagpapakalat ng mga fake news. Actually, mga kaibigan, si VP Sara ay nagmana sa kanyang tatay, no? Ang kanyang tatay ay tinagurian ni E.S. Bersamin na fake news, one-man fake news factory. At ayun naman, si VP Sara Duterte ay ganun din po, no? Fake news peddler po, no? So, nakakahiya kasi siya po isang abogado pagkatapos fake news peddler. Nakakahiya talaga, no? So, papanood ko po sa inyo yung video. Ang atin pong kokomentuhan, no? Okay, video. Po. Okay. Video. Ito, yan. Sa kasamaang bayan, inilatlog natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Okay, no, sabi niya, sa kasamaang palad, iniluklok daw natin ang isang leader na walang kakayahan para malaman kung ano ba daw ang tunay na pangailangan ng mga Pilipino. Yan. So, ulitin natin. Kasamaang bayan, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Yan. So, hindi daw alam ni PBBM, wala daw kakayahan si PBBM para malaman yung tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Okay. So, komentuhan natin ngayon. Okay. Kung titingnan natin mga kaibigan, between PBBM, sa tatay niya, at sa kanya mismo, sa kanilang tatlo, sino sa kanila ang may kakayahan na maintindihan po ang kalagayan ng mamamayang Pilipino? Walang iba kundi ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos. So sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi ako katulad ni Sara Duterte na magsasalita ng ganyan hanggang dyan lang. Hindi siya magsasite ng example, hindi niya sasabihin kung ano ang dahilan, kung bakit niya nasabi yun. Kumbaga, puro lang siya chismis, wala siyang ebidensya. Puro lang siya chismis, paninira, wala siyang reasoning. Hindi niya sinasabi, wala siyang alam na sabihin kung ano ang dahilan, kung bakit niya nasabi yan. No? So, mga kaibigan, eto, makinig kayo. Between Duterte, PBBM, at saka kay Sara Duterte, sino sa kanila ang nakakaalam, nakakaintindi ng kalagayan ng mamamayang Pilipino? Walang iba kundi ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. Bakit ko nasabi yan? Mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, ganito po ang ginawa niya. War on drugs. Chugi-chugi-chugi doon, chugi-chugi-chugi dito. May makita lang na nagsusolvent, mga bata, nagsusolvent daw. Ganon, ginanon, 4 yun, 4 magkakapatid. Iba-ibang gabi, iba-ibang araw, sila ginanon. 4 na bata, taga Davao yun. I think taga Bangkero, no? Tapos yung nanay nila ay nagtitinda sa palengke. Mga bata yun Ginanon, isa-isa.
nagsusolvent daw. Bakit pinaganon ni Duterte? Kasi daw, nagsusolvent daw. Kasi daw, kailangan daw iganon na dahil parang eyesore, kalat sa kanyang city, sa kanyang syudad. Kalat tingnan na merong mga bata na ganyan na mga bata pa, as in bata pa. Bata talaga guys, kasi 12 pababa. So bata talaga. Kalat daw tingnan. Ayaw daw niya na yung Davao City ay mayroong eyesore. Kalat, makalat tingnan na may mga bata doon na nagsusolven. 4 yun ha, magkakapatid. Pinatsugi. Ngayon, kung ikaw ba naman, nakakaintindi ka sa kalagayan ng mga tao, ng mga mamamayang Pilipino, na yung mga yan, may mga magulang yan na bumoto sa kanya. Kung nakakaintindi siya sa kalagayan, tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino, instead na pinagtsugi o pinatsugi niya yung 4 na mga bata na nagsusolven daw, dapat ang ginawa niya, pinuntahan niya yung magulang. Nag-utos siya ng DSWD. Ano bang nangyari? Bakit yung mga anak mo nagsusolven? Oh, ganito na lang gawin natin dahil nagtitinda ka, walang nagbabantay sa anak mo. Ilagay na muna natin yung anak mo sa orphanage at pag-aaralan natin dyan. Ipaparehab natin, pag-aaralin para mawala yung kanilang bisyo at para magkaroon na rin sila ng magandang kinabukasan. Yan ang maganda. Kaso, wala nga eh. Walang concern. Yung tatay ni Sara, na si Duterte, walang concern. Wala siyang pakialam. Kasi mahirap. Kasi, hindi naman ang kayang magbayad ng abogado. Mahirap lang yung mga yan. Nagsusolven. Tsugi nyo na lang para walang para malinis dito sa Davao. Kaya nakakatawa, itong si Sara Duterte, na magsalita siya ng ganon na ang Pangulo daw natin ay hindi daw alam ang tunay na kalagayan ng mga mamamayang Pilipino. Gayong ang tatay niya at siya mismo ang hindi alam kung ano ang tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino. Pangalawa, yung tatay niya, di ba, ang nagsabi na, mga mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom. PI, wala akong pakialam. Tatay niya yun ang nagsabi. So maraming instances, mga kababayan, na yung tatay niya mismo ay wala pong pakialam sa mamamayang Pilipino at hindi niya naiintindihan kung ano ang pinagdadaanan ng mamamayang Pilipino. Ito naman si Sara Duterte. Ganon din. Madaming gutom. Sabi niya, madaming nagugutom. Pero anong ginagawa niya? Grabe. Grabe siya makagasta ng kanyang confidential funds. Walang pakundangan sa kanyang confidential funds na parang gumagasta lang ng sarili niyang salapi. Grabe. Ano pa? Kung meron talaga siyang concern, kung alam niya ang tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino, bakit sa kanyang kapanahunan? Yan o. Mga ghost students sa DepEd, dapat alam niya na ang mamamayang Pilipino, ang mga mamamayan, mga mag-aaral na nasa public schools ay kailangan ng suporta sa gobyerno, kailangan ng voucher. Pero bakit merong mga ghost students? Nang dahil sa mga ghost students na to, marami mga mahihirap na mga mag-aaral ang hindi nakakabenepisyo nito. At ang iba ay tumitigil na lang sa kanilang pag-aaral dahil nga hindi nila kaya na pumunta sa kanilang mga choice na universidad. So ang gagawin na lang, titigil sa pag-aaral. Kung si VP Sara Duterte ay mayroong concern at kung alam lang niya kung ano ang kalagayan ng mamamayang Pilipino, aayusin niya sana or inayos sana niya ang DepEd. Pero ang nangyari, guys, kung sa pagpasok niya, grabe ang problema ng DepEd, lumabas siya sa DepEd na triple ang problema.
mas dumami ang problema. Pasalamat na nga lang tayo kay Secretary Angara na dahil sa kanyang effort, nabawi ang 54 million na pinabayaan lang ni Sara Duterte. Na hinayaan lang niya na makurap ang 54 million. Pero nabawi ni Sani Angara sa mga private schools na nandaya. So makikita natin, hindi alam ni VP Sara Duterte ang kanyang pinagsasabi. Palagay ko wala silang salamin sa bahay. Siguro dapat bumili na muna siya ng salamin sa kanilang bahay, mag-install siya ng salamin sa bahay niya. Kabi-kabilaan siguro, baka pati sa ceiling, lagyan na rin niya, para makita niya kung ano ang tunay na kalagayan. Kasi tila hindi yata niya alam ang kanyang sinasabi. At lahat ng kanyang sinasabi, paninira patungkol sa Pangulo, nagbubumirang pabalik sa tatay niya at sa kanya. Diba? Wala silang pakialam sa mga Pilipino. Wala silang paki. Kahit naghihirap ang mga Pilipino, kahit na walang mga bahay, wala silang pakialam. Mas gusto nila ng mga Pilipino, particularly sa Davao, ay maging dependent sa kanila. Ayaw nila na umunlad ang kanilang mga kababayan na mga mahihirap dahil ginagamit nila sa eleksyon. Nagtatanong tayo dito. Kasi mga kaibigan, ang daming mga pondo na dumating sa Davao City. Grabe nga, confidential funds niya. Nung siya ay mayor ng Davao City, umabot ng 2.9 billion. Pero ang daming squatter area. Tapos yung kanyang kapatid na si Pulong, 51 billion. Tapos ang daming squatter sa Davao City. Grabe mga kaibigan. Yung kanyang pananakit nga sa sheriff Kaya siya nanakit sa sheriff. Kasi ayaw niya na tanggalin or i-demolish yung mga squatter doon. Pero kung matino siya na mayor ng Davao, kung matino sana siya na mayor ng Davao, ay nung nalaman niya na i-demolish pala yan, dapat mga kaibigan, dapat kahit hindi pa i-demolish, dapat pinag-isipan na nila yan. Ginawa na dapat nila yan ng locus housing. Gas, mga kaibigan, 33 years pamumuno sa Davao City, ganyan, ang daming squatter, ang daming mahihirap, pinapabayaan, kasi nga ginagamit sa eleksyon. Remember yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Hindi ko makalimutan yun, yung sinasabi niya na napakarami daw ng mga mahihirap sa Mindanao. Ang dami daw mga mahihirap sa Mindanao. At ginagamit daw ng mga politiko. Ayaw daw ng mga politiko na to na makaahon sa hirap yung mga taong yun, ng mga mahihirap, kasi nga pag nakaahon nga naman daw sa hirap, wala na. Wala na silang mababayaran, wala na silang magagamit. So it's all because of election. It's all because of power. Kasi nga naman, mas marami ang mga mahihirap sa Davao, mas maraming squatter sa Davao, mas marami silang botante. At mababayaran nila para manalo sila sa lahat ng eleksyon. Kaya mga kaibigan, hindi na nahiya si Sara Duterte na magsalita ng ganito. Lahat ng kanyang sinasabi, nagbubumirang at talaga namang bumabalik sa kanila. Particularly sa tatay niya at sa kanya. Bumabalik lahat ng kanilang sinasabi. Diba? Ano pa? Higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. So, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Okay. So, tingnan natin hindi daw kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Ganun ba? Kaya naman pala, nung pumasok siya sa DepEd, guys, alam niya
na merong milyones na mga learning materials. Alam niya kasi nasabi niya to eh. Nasabi niya sa hearing eh. Alam niya eh. May mga milyones na nakatambak. Mga learning materials, mga libro nakatambak sa bodega ng DepEd na undelivered, hindi na ipamahagi sa mga eskwelahan, hindi nagamit ng mga bata. Binubukbok, inaanay, at yung iba pa daw ay nababasa. Alam niya, pero hindi man lang siya nagdesisyon para ito ay kunin at ilagay, i-deliver sa mga eskwelahan. Walang decision making. Totally zero, walang decision making si Sara Duterte. Hindi siya marunong magdesisyon si Sara Duterte. Nakasalalay lang siya sa kanyang mga opisyales sa DepEd. Kung ano ang sabihin ng mga opisyales niya sa DepEd, yun lang, hindi siya marunong magdesisyon. Makita nyo nga mga kaibigan, no? Anong sabi niya? Isa daw siya sa naging problema sa DepEd kasi hindi daw niya na-review ang matatag curriculum kasi wala naman daw siyang background sa education. Tingnan mo yan. Dahil wala kang background sa education, hindi ka man lang magdesisyon na aralin yung matatag curriculum at kung meron kang hindi maintindihan, tawagin mo yung mga master teachers mo at tanungin mo, ano bang ibig sabihin to? Ano bang ibig sabihin yan? Bakit nanatili kang mangmang? Bakit nanatili siyang bugok? Walang alam. Porque hindi siya, wala siyang background sa education. Ganun lang yun. My God! Anong klaseng mindset yan? What kind of mindset is that? Dahil wala kang background sa education, pababayaan mo na lang ang matatag curriculum na ang magmamanage, ang titingin, ang magre-review ay yung mga master teachers mo. Samantalang ikaw, magpapalaki ka lang ng yan ang tunay na walang decision making. At ano pa? Wala din siyang decision making kahit alam niya na napakaraming mga ghost students. Wala man lang siyang decision making para man lang ito ay paimbestigahan, para mabawi yung mga pera na nawala, mga milyon-milyon na nawala at kinurap ng mga ibang mga DepEd official. Baka naman kasama siya doon. So, anong ginawa ng new DepEd secretary ngayon? Pinaglaban, kinasuhan yung mga dapat kasuhan. At nabawi. May nabawi. Magkano yun? As I recall, sa pagkaka-recall ko, mga 54 million. 54 million is a huge amount. Napakalaking amount niyan. At siyan ay mapapakinabangan ng ating mga learners. Diba? So, ito si VP Sara Duterte. Magaling lang talaga siya. Manira. Pero wala talaga siyang binatbat. Wala talaga siyang alam. Sabi ko nga sa inyo, napakabugok. Guys, tingnan mo ha. Nung nag-speech na naman siya, binabasa. My God! Mag-i-speech ka, babasahin mo. Sabi ko nga sa inyo mga kaibigan magdebate kami niyan. Ilalampaso ko yan. Lalampaso ko yan pag nagdebate kami. Mas matalino ako dyan. Hindi ako lawyer. Pero magdebate kami sa kahit isang batas. Debatehan namin yan. Sabihin nyo lang sa akin anong batas yan para pag-aaralan ko kasi hindi ako lawyer. Ilalampaso ko yan sa debate. Walang basa-basa. Walang basa-basa, guys. Pero itong vice-presidente ng mga DDS, nagbabasa. Napakabugok. Bugok talaga. Diba? Totoo yung sinasabi ko. Bugok ang vice-presidente nyo. Naggagaling-galingan, pero bugok naman. Kaya ang ginagawa na lang niya, puro na lang paninirang puri. Akala niya siguro nakaka-plus siya sa paninirang puri. Hindi niya nakikita na lalong bumababa ang ratings niya dahil sa paninirang puri.
palibhasa kasi walang laman ang utak ng Vice Presidente niyo. Puro lang kabugukan. Bugok! Diba? Oh. So mga kaibigan, no? Ito pa. Tuloy natin yung kanyang mga paninirang puri. Kaya natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa rin tumatangki, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test. Yan. Ang sabi niya, yung ano daw, mga kababayan, no? Hair follicle drug test. Patuloy daw na tumatanggi sa hair follicle drug test. Pinamunuan daw tayo, no, ng isang namumuno, no, na walang alam, na tumatanggi sa hair follicle drug test. Okay. Tingnan natin na. Sa panahon ng tatay niya, umamin ang tatay niya na addicted sa fentanyl. Nakarating daw siya sa heaven, sa cloud 9, nakarating daw siya sa paradise. Umamin pa siya na addicted, na siya ay nagme-Mary Jane para hindi siya makatulog. Ang Mary Jane po ay ipinagbabawal. Tandaan niyo ha, ang Mary Jane or marijuana ay ipinagbabawal na substance dito sa Pilipinas. O sino ngayon ang addict? Sino ngayon ang bangag? Ito yung tatay niya. Diba? Yung tatay niya ang bangag. Yung tatay niya mismo ang umamin. At sa isang interview, na ang nag-i-interview sa pagkakatanda ko, si Baduy at saka si Mark Lopez, inamin ni Duterte. Ang sabi ni Duterte ha, lahat naman tayo, nung kabataan natin, nag-chonky, nagaganon tayo. O kita mo? Inamin niya, naggaganon siya. So, merong mga ebidensya, merong self-confess mismo, no? Si Duterte po isang self-confess na bangag. At dahil po dyan, siya po ay hinikayat ng oposisyon halos araw-araw. Siya po ay hinikayat na magpa-drug test. Tingnan niyo mga kaibigan na drug test lang yun. Hindi siya sinabihan na magpa-hair follicle test. Kung titingnan natin, drug test lang yun. Madali lang. Drug test lang. Pero hindi nagpa-drug test si Duterte. The fact na mga kaibigan na kahit isang drug test, hindi pa ginawa ni Duterte. Never siyang nagpa-drug test sa buong buhay niya. Kahit na inamin niya na siya ay bangag at kahit na siya ay binabash ng mga tao at talagang sinasabihan ng oposisyon na kailangan magpa-drug test, hindi siya nagpa-drug test. At anong sinabi ng kanyang spokesperson, si Harry Roque? Ang Pangulo ay halal ng taong bayan, magpapadrug test siya kung gusto niya, hindi siya pwedeng pilitin ng kahit sinong tao. Bakit yung tatay mo, hindi pala nagpa-drug test? Kaya nga, manalamin ka muna. Sara Duterte, manalamin ka muna. Wala ba kayong salamin? I-ano mo sa akin yung address mo, padadalhan kita ng salamin. Marami. Bigay mo sa akin address mo, padadalhan kita ng salamin. Nakakaawa ka naman, wala kang salamin eh. Lahat ng sinasabi mo, boomerang sa tatay mo, at saka sa iyo, at sa pamilya mo. Yung kapatid mo nga kapatid mo mismo, may video, bangag na bangag. At yung girlfriend niya, umamin na gumagamit siya, lahat sinubukan niya. Cocaine, Shavane, heroin, lahat-lahat. Anong sabi ni Duterte? Ni Rodrigo. Ayan si Basti, nandun yan kay 9 months, hindi umuwi ng bahay. Nakay-adar na. Nakay-adar na, 9 months, hindi umuwi ng bahay. So, ibig sabihin, alam ni Rodrigo Duterte na ang anak niya ay isang bangag. Pero bakit hindi niya ginanon? Bakit hanggang ngayon buhay na buhay si Basti? At yung 37 employees, empleyado ni Basti na nagpositibo sa pulburon,
Oh, mismo ha, munisipyo mismo ng Davao ha, 37. 37 empleyado. Grabe. Wala tayong magagawa. Pag bangag ang mayor, bangag din ang mga empleyado. Tapos ano pa? Pulong. Huling-huli, hindi na makatanggi si Pulong. Guys, kumukuha pala regularly ng mga babae para sa kaibigan niya na drug lord, Charlie Tan. Diba? At naalala nyo, mga kaibigan, way back sa panahon ni Trillanes nung sila ang senador, naimbestigahan nila to, yung pagkasangkot ni Pulong Duterte sa droga at sa smuggling ng droga. Alam niyo ba yung mga nag-report nito? Hindi lang si Trillanes, napasama din yan sa report ni Ping Lacson at ni Gordon. So, ang daming ebidensya. Hindi ba nahiya si VP Sara Duterte na magsalita ng ganito na magpa-hair follicle test ang Pangulo? Samantalang yung tatay niya mismo umamin, self-confess na bangag. Tapos, yung kapatid niyang Baste, open secret na isa ring bangag. Pagkatapos si Pulong Duterte, ganun din. Tapos, just lately, si Wake and Bake. Anong sabi sa Twitter? Open secret daw na Wake and Bake yung kanilang kapatid na bunso. Hindi ba siya nahiya na magsalita ng ganito sa ating Pangulo, BBM? Samantalang yung pamilya niya ay napakaraming mga lumalabas na talagang mga ebidensya at iskandalo. Si Pulong, may lumabas na sayaw-sayaw si Pulong, sayaw-sayaw. Tapos may pinagganot, tinuka yung babae. Hala, sige. Pinagtutuka yung babae sa labi. Grabe. Kongresista yan. May asawa yan. Ang pa nito, wala talaga silang paggalang sa mga babae. So, tama pala talaga pag sinabi mong Duterte, walang paggalang sa mga babae. Tinitingnan lang nila ang mga babae as sex object. Ginagamit nila sa mga sex trafficking. Kapag meron sila mga politiko na kaibigan, kuha sila ng babae, ito ibibigay niya sa politikong kaibigan. Ganyan ang tingin nila sa mga babae. Mga sex object, mga low-class citizen ng Pilipinas, mga binabayaran lang, mga ibinubugaw. Napakababa ng tingin ng mga Duterte sa mga kababaihan. Kaya naman pala, sa harap mismo ng kamera, sa harap mismo ng telebisyon, nakukuha ni Duterte na paghahalikan sa labi yung mga babae at kanyang talagang pinipilit pa na paghahalikan. My God, kung nagagawa niya yan in front of television, in front of SOCMED, kung saan maraming tao, how much more ang magagawa niya kapag nag-iisa na lang siya at kapag sa private place, ano na lang ang kanyang kayang gawin. So tama pala yung sinasabi ng mga nakakakilala sa kanila. Tulad na lang ng isa kong kaibigan na taga Davao, na ngayon ay nasa Italy. Ano sabi niya? Maraming ganito yan. Hindi lang naman sinasara ang anak niyan. May mga anak yan na ganito, ganyan. Yun na? Yan ang open secret daw yan sa Davao. Sabi niya so gagamitan natin ng di umano. Yung sabi niya na marami daw yang anak sa iba-ibang mga babae. So ganun lang mga kaibigan, kung tingnan nila ang mga babae, walang kwenta. Pinagbibili. Sex object. Hindi ginagalang. Kaya naman pala, kung makahalik siya, makatuka siya sa mga babae, ay sa harapan pa ng camera, ganun-ganun na lang. Walang paggalang. Napakabastos talaga. Diba? Bastos. So lahat sila. Wala kang mapili sa kanila. Tatay, yung Baste, yung Pulong,
yung lukring na Inday Lustay, at saka pati na rin yung bunso na Wake and Bake. Nung nakaraang ano lang, iba yung boyfriend. Nagpo-post pa sa TikTok yung boyfriend kasama sa loob ng kwarto. Pagkatapos ngayon, iba na naman pala ang boyfriend. Diba? Eh ako dito ako sa Pangulo natin. Matinong tao. Matinong tao. Iisa ang asawa. Walang mga betka. At talaga namang loyal sa kanyang asawa. At kita mo, napakaganda ng pamilya. Anong sinasabi sa Biblia? Kung hahanap kayo ng magiging leader, tingnan nyo yung iisa ang asawa. Loyal sa asawa. At mabuting ama. Mabuting pamilyado na ama. Kasi nga naman, kung yung asawa niya hindi siya maging loyal kung sa mga anak niya, hindi niya maayos, hindi niya maayos ang pamilya niya, paano pa niya aayusin ang bayan? Diba? Mga kaibigan, pag pipili ka ng leader, kailangan holistic. Holistic. Pati pagkatao. Pati yung pananampalataya sa Diyos, kailangan maka-Diyos. Hindi minumura ang Diyos. Hindi yung sasabihin, stupid daw ang God. Sasabihin, maniwala ka? Ako hindi ako maniwala. Dito mo, kailangan pagpipili ka ng leader, kailangan mga kaibigan, holistic. Pati pagkatao. Pati yung kanyang pananampalataya sa Diyos, kailangan meron. Hindi yung pananampalataya sa kulto. Kaya guys, alam nyo, marami ng mga tao ngayon, gising na gising, no? Alam na. Kaya itong sasabihin ko sa inyo, sa darating na eleksyon, alyansa tayo, mga kaibigan. At huwag niyong kakalimutan, i-number 1 yung nasa balota, Ben-Hur Abalos. Alyansa para sa bagong Pilipinas. Para sa akin, mga kaibigan, ang boboto ko yan lahat. Ang hindi ko lang boboto, si Villar. Yan lang ang hindi ko boboto, si Villar at saka si Amy Duterte. Walang boto si Villar at saka si Amy Duterte. Lahat ng alyansa, iboboto ko yan. Puwera lang kay Villar at kay Amy Duterte. Mga kaibigan, mabalik tayo ha. Mabalik tayo. Nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Hindi ako mapapagod na sabihin ito. We Filipinos deserve better. We must. Yan. So sabi niya, nagsinungaling daw sa 20 pesos na bigas. Ano ang pagsisinungaling doon? Ang sabi ng Pangulo natin, matutupad din natin ang ating pangarap, dahan-dahan lang. At matupad nga. Natatandaan nyo, nagkaroon ng launching, nagkaroon ng pilot launching sa Cebu. Bakit inuna ang Visayas, no? Bandang Visayas. Bakit inuna? Kasi ang Visayas ang unang-unang tumugon sa programa ng ating Pangulo na ready na sila na magbenta ng 20 pesos na bigas. And then, mga kaibigan, dahil mag-eleksyon na, nagkaroon ng order ang COMELEC to stop the selling of 20 pesos na bigas kasi para daw hindi magamit sa pangangampanya sa eleksyon. So, pina-stop po ng COMELEC, pinatigil ng COMELEC ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero ang kagandahan nito, anong sabi po ng gobyerno? After May 12, magbebenta na muli ng 20 pesos na bigas at hindi na lang sa Visayas, kundi maging sa Luzon, NCR at sa mga susunod na araw sa Mindanao. Kaya mga kaibigan, hindi na mapipigilan ang pagdami ng 20 pesos na bigas. Hindi na mapipigilan ang pagbebenepisyo ng mamamayang Pilipino sa 20 pesos na bigas. So yung sinasabi ni Sara Duterte, nakakatawa. Pinagtatawanan siya ngayon ng mga tao, alam niyo ba? Kasi sinisiraan niya ang 20 pesos na bigas ng ating Pangulo, gayong ang mga tao. Gustong-gusto ito kasi maraming magbebenepisyo nito. Mga solo parent, yung mga senior citizen na wala ng trabaho, umaasa na lang sa pensyon, at yung ating mga kababayan na maliliit ang mga sweldo.
maraming magbe-benefit nitong 20 pesos na bigas. Pero sinisiraan ni VP Sara Duterte para sirain, no, ang gobyerno. Samantalang mismo, mga kaibigan, yung mga mainstream media natin ang nagpatunay nito. Kasi pumunta sila sa mga sa launching ng 20 pesos na bigas. Ay, itong bigas na to ay walang amoy at ito ay nakakain, pang tao po ito. At nung sabi nung anchor ng GMA, kung ano yung bigas na kinakain mo, the same din ang lasa, ganun din, walang amoy, as in ito po ay talagang consumable para sa tao at hindi para sa hayop na sinasabi ni VP Sara Duterte. Mata pobre ang bugok. Bugok na nga, wala na ngang utak, mata pobre pa. Wala talaga tayong makikitang maganda sa kanya, guys, no? Kita nyo ha, si VP Sara Duterte isang bugok. Wala siyang utak. Pag nagsalita siya, parang kanal, mabaho pa sa imburnal ang lumalabas na mga salita sa kanyang bibig. Wala ka talagang makikita sa kanya, wala ka talagang mahihita sa kanya na maganda kapag siya ay nagsalita. Bulok ang iyak ang kanyang bunganga. Bunganga na, mga kaibigan, hindi na bibig. Kasi ang bibig, ang nilalabas ng bibig ay magagandang salita. Kay VP Sara Duterte, hindi po bibig, kundi bunganga. Bunganga. Yan yung mga bunganga ng mga buhaya. Eh, mga kaibigan, no, napapahiya talaga siya dito. Super napapahiya siya. Insecure na insecure ang inyong Inday Dostay. Kasi nga, nagkaroon na ng 20 pesos na bigas. Pinagkalat niya kasi, mga kaibigan, na hindi daw pwede ang 20 pesos na bigas. Imposible daw ang 20 pesos na bigas. Pinagkalat niya. Kasi nga, wala siyang utak. Bugok. Hindi niya alam na kung talagang meron kang political will, makakayanan mo ito na maglabas ng 20 pesos na bigas. At itong 20 pesos na bigas na ito, mga kaibigan, hindi ito pipitsugin. Ito yung bigas na nabibili ng 30, 33, 34 hanggang 37 pesos. Yan ang price, tunay na presyo ng bigas na yan. Bakit siya naging 20 pesos? Dahil po sa subsidy ng gobyerno. In short, mahal ang bigas na yan, 34 hanggang 37 pesos, pero mabibili na lang siya ng 20 pesos dahil ang gobyerno po ang nag-subsidy. So, pati yan binabatikos ng Vice Presidente nyo na bugok. Eh, anong gusto mo? Nakawin nyo na lang? Gusto nyo, katulad sa tatay mo, sa panahon ng tatay mo na lahat ng pondo ng gobyerno ay nasa mga bulsa ng mga politiko, ganun ang gusto mo, eh, dito na lang ako, dito na lang tayo sa administrasyon ng ating Pangulo na ang mga pondo, ang taxes ng taong bayan ay napupunta sa mamamayang Pilipino. Dito na lang tayo. Diba? Kaya mga kaibigan, no, super insecure itong Vice Presidente dahil hindi nila yan nakayanan. Biruin mo, ang tatay niya, pinirmahan pa ang rice tarification law para daw mabawasan ang presyo ng bigas, mga kaibigan, para daw bumaba, no, sa 7 pesos, pero hindi naman nangyari. Ano ang nangyari? Naging talamak ang rice smuggling at, mga kaibigan, talamak ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Kita nyo nga, mga kaibigan, sobrang galing ng Pangulo natin. Ginalingan niya masyado. Alam niyo ba, mga kaibigan, number 2 tayo. Dito sa region natin sa Asia, number 2 tayo, mga kaibigan, sa pinakamaganda na ekonomiya. At alam niyo ba, mga kaibigan, ang Pangulo din natin talagang successful sa paglaban ng inflation. Biruin niyo, mga kaibigan, pati piso natin lumalakas ng lumalakas. 55.3 na lang. Oh my God! Sabi ko nga, naku, kawawa kami ng mga dollar earners. Kasi biruin mo, 55.3 na lang. Unlike noon, ang laki-laki ng sweldo namin kasi umabot ng 59. Ngayon, 55.3 na lang. Eh, bababa pa yan, baka mamaya maging 54. Konti na lang ang sasahurin ng mga dollar earners. Pero okay naman yan, mga kaibigan, kasi ibig sabihin yan, lumalago talaga ang ekonomiya ng ating bansa. Hindi yan nangyari sa panahon ni Duterte. Hindi nangyari yan, mga kaibigan. Napakalaki po, napakataas po ng inflation rate sa panahon ni Duterte. Na kahit na yung mga oil,
Matandaan niyo ba? Matandaan niyo ba yung mga gas, yung mga diesel? Natandaan niyo ba, mga kaibigan, mga gasolina? Ang mahal sa panahon ni Duterte, halos umabot ng 100. Ganyan po katalamak. Ganyan po katalamak, kahirap sa panahon ni Duterte na kahit ang diesel, ang gasoline, umabot ng halos 100. Yung 100 mo, 1 litro lang. My God! Grabe. Pero ngayon, may nakikita ako, 46 pesos, merong 47, may 49, may 50. Grabe mga kaibigan, ang baba na ng diesel ngayon at ng gasolina. Hindi katulad sa panahon ni Duterte na halos mag-100. Grabe. Kaya, alam nyo, kitang-kita nyo maalwan ang buhay ngayon sa panahon ngayon kaysa sa panahon ni Duterte. At kita nyo naman mga kaibigan, guys, pati yung poverty rate ng Pilipinas, pati yung rate ng mga Pilipino na mayroong mga trabaho, ang laki. Napakalaki ng percentage ng mga Pilipino na may trabaho ayon sa PSA. Halos umabot siya ng 96%. Mga Pilipino may mga trabaho. My God, masyado naman ginalingan ng ating Pangulo. Kaya naman galit na galit si Sara Duterte sa Pangulo natin kasi masyado naman yung ginalingan. Mga kaibigan, no? So, hindi nila kayang pabagsakin ng ating Pangulo kasi ang Pangulo po natin ay ordained, unang-una, ang Pangulo po natin, ordained by God, at ang Pangulo po natin, mga kaibigan, ay talagang ginagawa niya ang lahat-lahat. Sandali which of these objects sails in water? Saglit guys at meron lang ditong ano ba to? Naku. Hindi naman maano kung ano to. Sandali Ito. Sandali guys nagkakaroon kasi ng verification yung aking TikTok. Sandali which of these objects is played by strumming? Ang pangit naman kasi ng ng picture, hindi maintindihan. Saglit guys ito. Guitar. Pambihira, guitar na nga yun strumming. Magano lang tayo. Saglit sun protection. Di lang P, V, W, V, H. Sandali P, V, W, V, H. Sandali guys sandali Ay nako, mag-end ka na nga dyan. Bobo naman nito. Yan, so, eto na, dito na tayo, no? Bahala ka mag-end ka dyan, no? Ang bobo nitong ng TikTok. Okay. So, dala. So, mga kaibigan, ituloy natin, no, yung sinasabi ni Lucring. Tuloy natin yung sinasabi ni Lucring. Okay. To long-term, concrete programs, not short-term rollouts that are being abused by those in power.
Sandali na. So, dapat daw long term, hindi daw short term. Saglit. Ano bang ginawa ng tatay niya? Tungkol sa bakit sa panahon ng tatay niya ang mahal ng bigas. Umabot ng 70, 75, 80 at meron pang mga 100. Bakit kaya? Bakit hindi napababa ng tatay niya ang presyo ng bigas? So yung sinasabing Bibi Sara Duterte, mga kaibigan, puro patungkol no sa kanyang tatay, patungkol sa kanya bilang isang leader, incompetent. No? Unang-una sa lahat, sino ba ang hindi marunong mag-lead? Vice Presidente siya. Pero naging maayos pa siya ng Vice Presidente? Naging DepEd Secretary siya. Natuldukan ba niya, na-resolve ba niya ang mga problema? Hindi. No.